Napagkamalan niya ang isang lalaki na bastos dahil kapareho ito ng suot at binilisan niya ang speed ng treadmill. Dahilan ng pagkalaglag ng lalaki sa sahig mula sa treadmill. Itutuloy ang kasunod na kabanata. Sila ay nagsisimulang maghanda para sa panayam sa TV. Lumilitaw si Sarang sa kanyang pinakamahusay na anyo habang si Wangwo ay nakasuot ng elegante at maayos ang kanyang buhok. Pag nagsimula ang palabas, binabasa ni Sarang ang mga tanong. Sinasabi ng mga tao na kamukha mo ang iyong ina. Totoo ba yon? Narinig ni Wangwo ang tanong, galit na tumayo at umalis na parang hindi makahinga. Para bang siya ay may sakit. Sinusubukang pakalmahin ni Sarang ang sitwasyon at patuloy na nagsasalita upang matakpan ang nakakahiya na sandali. Sa huli, bumalik si Wangwo at binasa ang natitirang mga tanong. Karamihan sa mga ito ay tungkol sa kanyang ina. Itinatapon niya ang papel at sinasabi sa kanya, magtanong ka ng mga tanong na personal mong nais malaman. Gusto kong malaman ang mga sagot. Mahilig ako sa paglubog ng araw. Halika at panoorin ang paglubog ng araw at malalaman mo kung ano ang dapat itanong. Sila ay naupo at pinanood ang paglubog ng araw ng magkasama. Sinasabi ni Sarang sa kanya na wala siyang nagawang mali sa kanya, pero sa tuwing nauwi siya sa problema dahil sa kanya. Ikaw ang anak ng may-ari, kaya wala sa iyo ang nangyayari, pero maaari akong matanggal sa trabaho, sabi niya. Tinitigan siya ni Wu at sinabi, naiintindihan mo ba kung gaano delikado ang tanong na yun ngayon? Kinabukasan, nasa isang photoshoot sila. Sinabi ng photographer kay Wangwo na ngumiti, ngunit nanatiling matigas ang mukha ni Wangwo sa bawat kuha. Pinagtatawanan siya ni Sarang dahil hindi niya alam kung paano ngumiti, na ikinainis niya hanggang sa huli ay pilit niyang pinilit ang isang pekeng ngiti. Sabi ng photographer na edi na lang niyang i-edit ito sa Photoshop. Umalis sila para kumuha pa ng mga litrato sa isang bangka sa gitna ng dagat. Nahuli ni Wangwo ang isang maliit na isda para patunayan na lahat ng seafood sa hotel ay sariwa, ngunit bigla niya itong itinapon sa dagat. Sa kanilang pagbabalik, nasira ang bangka. Sabi ng driver na hindi nila matatapos ang biyahe at nag-dock sa isang maliit na isla para ayusin ito. Dinala niya sila sa isang kalapit na guest house. Sa daan patungo doon, natakot si Wangwo, naglalakad ng nerbiyoso sa likod ng grupo hanggang sa pagtukso sa kanya ni Sarang. Nagsikap siyang mauna ngunit nawalan ng malay nang makita ang isang matandang babae. Nang magising siya, natagpuan niya ang sarili sa isang kakaibang lugar na puno ng mga estatwa at muling natakot hanggang sa makita niya si Sarang ay nararamdaman ang kapanatagan. Nilalaro siya ng matandang babae, sinasabing walang dapat ikatakot. Dinala ka lang dito ng iyong kasintahan. Pagkatapos, nagsimulang uminom silang dalawa upang tingnan kung sino ang makakaya pa. Nawawala sila sa konsentrasyon dahil sa alak. Sinabi ni Sarang sa kanya, ang nakakainis mo. Parang nagtatrabaho ako para sa'yo o kung ano man. Sinisira mo lahat ng nahahawakan mo gamit ang pekeng ngiti mo. Mapagmataas ka, makasarili at bastos. Parehong inilabas nila ang lahat ng pinanatiling damdamin. Sa huli, natulog sila, bawat isa sa kanilang sariling kwarto. Ngunit nang magising, napagtanto nilang ang dalawang kwarto ay sa katunayan isa lamang malaking kwarto na may manipis na hati. Kalaunan, binigyan ng isang matandang lalaki si Wangwo ng bisikleta at sinabi sa kanya na may oras pa upang libutin ang isla kasama ang kanyang asawa. Hiniling ni Wangwo kay Sarang na sumama sa kanya. Sa una, tumanggi siya. Ngunit nang malaman niyang mahaba ang distansya, pumayag siya. Sama-sama silang naglilibot sa isla at nag-enjoy. Pagbalik nila, sinampal sila ng matandang babae ng isang malaking bayarin. May credit card lang si Noynoy. Ang bangka ay naging anak niya at napagtanto ni Sarang na ang lahat ng ito ay isang scam. Maging ang bangka ay nasira na. Binayaran ni Sarang ang presyo sa kalahati at siya mismo ang nagbabayad ng natitira. Humanga si Wangwo sa kung paano niya ito hinawakan. Sa pag-uwi, humingi siya ng paumanhin para sa tanong sa interview na nagsasabing hindi niya alam, ngunit nang tumingin siya sa mga mata nito, nakita niya na nasaktan siya ng husto. Pinasalamatan siya ni Wangwo sa kanyang mabait na damdamin. Pagbalik nila, galit na galit ang ama ni Wangwo na lumabas siya sa interview dahil sa isang tanong tungkol sa kanyang ina. Ang mahalaga ay hindi ang pagkilos, ito ang kinalabasan. Gusto ko lang malaman ang totoo tungkol sa nangyari sa kanya. Ngunit hindi sumagot ang kanyang ama at lumakad palayo. Kalaunan, sinabi ni Wangwo kay Hara, mas mabuti kung hindi mo na akong gagambalain muli. Sinabi mo sa akin na pansamantala lang akong tao dito. Ilang galaw pa at mawawala na ako. Tingnan natin. Bumalik si Sarang sa trabaho at masaya ang lahat na siya ay bumalik. Personal na binisita siya ng ama ni Wangwo at sinabi na napanood niya ang panayam. Humanga siya sa kanyang poise at talino. Nagpasya siyang ipromote si Sarang upang pamunuan ang departamento ng mga sandali ng kaligayahan, isang kagalang-galang na bagong posisyon. Sa sandaling iyon, tinitingnan ni Wangwo ang mga larawan ni Sarang at nawawala sa sarili sa kanyang kagandahan. Pinigilan siya ni Sang, pinapaalala ang tungkol sa trabaho. Ngumiti si Wangwo at nagpatuloy sa paghanga sa mga larawan ni Sarang. Nagrenta pa siya ng online quiz upang malaman kung ang kanyang damdamin ay tugma sa taong iniisip niya. Kumpirmado ng resulta na positibo siya tungkol kay Sarang. Nagpasya siyang bisitahin siya at nagpark sa labas ng kanyang gusali, naghihintay na makausap siya ng pribado. Ngunit sa parehong pagkakataon, dumating ang ex-boyfriend ni Sarang upang makipag-ayos sa kanya at naiinis si Wu at pati na rin tayo bilang mga manonood. Si Wu ay naguluhan at nadurog ang puso. Lumiko siya at umalis, pakiramdam ay wasak. Humingi ng paumanhin ang ex ni Sarang at inamin na siya ay nagkamali.
Sinabi ni Sarang na dapat silang pumunta sa isang tahimik na lugar upang mag-usap, ngunit tumanggi siya. Sinabi na may mahalaga siyang kaganapan kasama ang kanyang mga kaibigan sa loob ng ilang sandali. Naiinis si Sarang, nilait siya, at umalis ng nag-aalimpuyo. Samantala, si Wongo ay pinapalubog ng selos at sakit. Itinapon niya ang regalong inihanda niya para kay Sarang. Bigla na lang, lumapit ang isang pulis at binigyan siya ng tiket. Sinasabi, para sa girl mo iyon na regalo, di ba? Nadurog ang iyong puso rin. May iba na sa buhay niya ngayon. Nagsimulang mag-usap sina Wongo at ang opisyal at nag-ubos sila ng saloobin na parang matagal ng magkakaibigan. Nadurog ang puso ni Sarang at bumisita siya rito. Sinabi ng kanyang lola na nais niyang makita siyang masaya. Sabi ni Sarang na hindi pa panahon. Naghati na siya sa kanyang kasintahan. Sabi ng lola, hanggat palibhas ay pinalilibutan mo ang iyong sarili ng mga kaibigang talunan, hindi ka kailanman magtatagumpay sa buhay. Dagdag niya, maganda na iniwan mo siya. Siya ang tunay na talunan. Samantala, nakipagkita ang ama ni Wongo sa isang negosyante. Isang karibal na nagmamay-ari ng malaking hotel. Labis na nasisiyahan ang karibal na ang kita ng kanilang hotel ay ngayon ay nalampasan na ang King Hotel. Ito ay nagpapalakas ng loob ni Wongo na ama. Pinagtitipon niya ang kanyang mga anak at sinasabi sa kanila na ang kita ng hotel ay dapat bumalik sa dating kalagayan. Nais niyang magsikap sila, patunayan ang kanilang sarili, at suportahan ang isa't isa. Idinagdag niya na ibibigay niya ang buong mana sa sino man ang magpapakita na siya ang pinakakarapat-dapat at pinakanakakatulong sa kumpanya. Maya-maya, dumating ang isang bagong manager upang dalhin si Sarang sa kanyang bagong posisyon sa departamento ng mga sandali ng kaligayahan. Ipinapakita niya sa kanya ang paligid at mainit na ipinaliwanag ang mga patakaran at responsibilidad. Ngayon, si Sarang ang haharap sa pinakamayamang mga bisita ng hotel. Ang bayad na binabayaran ng mga bisita ay maaaring kasing taas ng sa iba pang mga kliyente ng hotel. Pumunta si Sang at ang kanyang mga kaibigan para batiin si Wongo dahil opisyal na siyang bagong empleyado. Ngunit tinatrato siya ni Wongo ng malamig. Nang makita yun ni Sang, sinabi niya, bakit mo siya tinatrato ng ganito? Para kang may gusto sa kanya. Bata ang asal mo. Naiinis at nahihiya si Wongo at itinanggi na may gusto siya sa kanya. Nadama ni Sang na nagbiro lamang siya. Pero ngayon ay may pagdududa siya na baka may nararamdaman talaga si Wongo para sa kanya. Nagsimula nang makilala ni Sarang ang kanyang mga bagong kasamahan, ngunit marami sa kanila ang naiinis at naiinggit. Narinig nila na nakapasok siya sa pamamagitan ng mga rekomendasyon at mabilis na na-hire habang sila ay nagsumikap bago makarating sa ganoong posisyon. Sinimulan ni Hara na inspeksyonin ang bawat sulok ng hotel, sinusubukang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang mga kaibigan, sinusubukang patunayan ang kanyang sarili sa kanyang ama at nagiging bossy sa kahit sino na hindi niya kahanga-hanga. Ino-update ni Sang si Wongo sa lahat ng bagay. Humihiling si Wongo na personal na makilala ang mga empleyado ng departamento ng Moments of Joy upang maiwasang makita si Hara. Personal niyang isinama si Sarang sa pulong na parabang siya lang ang naroon. Pagkatapos ng pulong, patuloy niyang iniisip siya buong gabi. Nagtite-text din siya sa kanya, ngunit hindi napapansin ni Sarang ang mensahe. Kinabukasan, pumunta si Wongo sa kanyang trabaho at sinasabi sa kanya na nag-message siya kagabi at gusto niyang makipag-usap sa kanya pagkatapos ng trabaho. Tinanong niya, ano ang gusto mong itanong ngayon? Sabi ni Wongo, gusto kitang yayain kumain upang maibalik ang utang na loob mula sa isla. Tumanggi si Sarang. Sinubukan muli ni Wongo na kumbinsihin siya, ngunit nananatili pa rin ang kanyang pagtanggi. Naiinis, sinabihan ni Wongo si Sang na imbitahan si Sarang sa isang business dinner upang pumunta siya. Pumunta si Wongo sa hapunan at sa kanyang pagkagulat, naroon si Sarang, pati na rin ang maraming iba pang empleyado. Lumalabas na nagka-misunderstanding si Sang at inimbitahan ang buong team. Napilitan si Wando na umupo at makisalo sa kaganapan. Nagsimula na ang lahat na kumain, ngunit napansin nito na hindi pa kinakain ng mga babae ang kanilang pagkain, kaya umorder siya ng espesyal para kay Sarang. Nahihiya, humiling siya na makausap ito sa labas. Sinabi niya sa kanya, ang sobrang kabutihan mo ay nanglalagay sa akin sa mga nakakailang na sitwasyon. Sabi ni Wongo, gusto lamang niyang tumulong. Sumagot siya, galing ka sa mayamang pamilya. Hindi mo naiintindihan ang nararamdaman ng iba. Pakiusap, tratuhin mo ako tulad ng iba pang empleyado na parang hindi mo ako kilala. Pagkatapos, tinanong ni Wongo si Sang, talaga bang mukhang mayaman akong tao na hindi naiintindihan ang damdamin ng iba? Sabi ni Sang, talagang, ngunit kailangan ng tapang para aminin yon. Pagkatapos ay sinabi ni Sang kay Wongo na kaarawan ni Sarang. Nang gabing iyon, habang pauwi si Sarang mula sa trabaho, naghihintay sa kanya ang dati niyang kasintahan, sinusubukang ibalik siya, ngunit sinasabi niya sa kanya na hindi na niya mahal at ayaw na siyang makita muli. Naglakad siya palabas na umiiyak. Napansin siya ni Wongo at nagtanong, ikaw ba yung tipo na umiiyak sa bawat lalaking nakikilala mo? Hindi siya pinansin nito. Habang palayo siya, iginiit ni Wongo na ihatid siya. Sinasabi niyang ayaw niya, ngunit iginiit nito at siya ay nakatulog dahil sa pagod. Pagising niya, binigyan siya ni Wongo ng bagong damit dahil nabasa ang suot niya. Sinabi nito na gusto niyang yayain siya para sa kanyang kaarawan. Isinuot niya ang damit at napansin niyang kapareho ito ng suot ni Wongo. Dumating ang isang tao para kumuha ng litrato, iniisip na sila ay magkasintahan. Sabi ni Saurang, magkaibigan lang kami at pinasasalamatan siya sa damit. Tinanong niya, paano mo nalaman ang sukat ko? Kahit ang sapatos, swak na swak. Nagsisinungaling si Wongo, sinasabing pinili niya ito ng random, pero ang katotohanan ay maingat niyang pinag-aralan ang sukat niya at pinili ang mga kasuotan na babagay. Magkasama silang magtanghalian.
Sinusubukang magbayad ni Sarang pero iginiit ni Wango, araw mo ito. Sagot ko ito. Dinadala pa niya siya pauwi at binibigyan ng regalo. Ngunit biglang lumitaw muli ang dati niyang kasintahan at inaakusahan siya na iniwan siya para sa iba. Sinabi niya sa lalaki, kung hindi mo ako iiwan ngayon din, tatawag ako sa pulis. Sumusulpot si Wango. Anong problema mo? Akala mo ba ang pag-ibig ay pinipilit? Sobrang nakakainis mo. Hinawakan niya ang braso ng lalaki at nagbabala, lumapit ka pa sa kanya at tuturuan kita ng leksyon. Tinitignan niya si Sarang at sinasabi, kung mambabahala siya, sabihin mo sa akin. Pinoprotektahan ko ang aking mga empleyado. Kinabukasan, kasama ni Saurang ang kanyang mga kaibigan. Isang kaibigan ang nakakita sa kanyang bagong outfit at nagsimulang magtanong sa kanya. Binigyan ka ng boss mo ng lahat ng mamahaling bagay na ito. Girl, hindi basta gumagastos ng ganyan ang mga lalaki ng walang dahilan. Siguro gusto ka talaga niya. Maswerte ka at mayaman siya. Hayaan mo siyang mahalin ka, tanga. Samantala, nakatitig si Wonggo sa litrato nila ni Sarang mula sa restaurant. Pumasok si Sang. Kaya mabilis na itinago ni Wonggo ang litrato pero nakita pa rin ito ni Sang, kinuha niya at natawa. Magkapareho pa kayo ng ayos. Nahuhumaling ka sa kanya. Sinuntok siya ni Wonggo at tinaboy palabas. Tinanong ni Sarang si Wonggo kung libre siya. Gusto niya siyang makita. Sabi ni Wonggo, busy ako pero nagdagdag siya, gagawa ako ng oras para sayo. Nang gabing iyon, nagkita sila at binigyan niya siya ng regalo bilang ganti sa kanya para sa kanyang kaarawan. Nagsimula na siyang lumisan pero sinabi niya, gumawa ako ng oras para sayo at gutom na ako. Kain tayo. Dinala niya ito sa isang maliit na kainan na lokal na gusto niya. Sila ay naghihintay sa pila upang makapasok. Sinubukan ni Wo ang katas ng tubo at namangha. Napakasarap nito. Nahangaan siya sa galaw ng chef at sa paraan ng kanyang paghahain ng pagkain. Samantala, sa departamento ng mga sandali ng kasiyahan ng hotel, nagsimulang ibigay ng mga dating empleyado kay Sarang ang pinakamahirap na gawain habang kinukunan nila ang mga madadaling trabaho. Inatasan siya na maghatid ng regalo sa isang kliyente na nakatira sa kabundukan. Nagbibigay siya ng mga bihirang bulaklak sa hotel. Nang malaman ni Wonggo ito sa pamamagitan ng pagkakataon, siya ay na-shock at labis na nag-aalala para sa kanya. Dumating si Sarang, ngunit ang asawa lamang ng kliyente ang nasa bahay. Tumanggi si Saurong na ibigay ang regalo. Sinabi niya na dapat itong ihatid sa mismong lalaki. Sa sandaling iyon, ang lalaki ay nasa kabundukan na namimitas ng bulaklak. Naghanda si Sarang at pumunta sa bundok upang hanapin siya, ngunit biglang lumala ang panahon at naging mapanganib ang kondisyon. Tumawag si Wonggo upang alamin ang kanyang kalagayan at sinabi sa kanya na bumalik na lang at iwan ang regalo, ngunit hindi siya sumagot. Bumagsak siya mula sa taas, nasaktan, nawala ng malay, at tumigil sa pagsagot sa kanyang telepono. Nakaramdam si Wonggo na may mali. Sinabi niya kay Sang, nasa panganib si Saung. Kailangan ko siyang iligtas. Agad siyang humihingi ng helicopter. Sinabi ni Sang sa kanya na masyado ng masama ang panahon para lumipad at kontrolado ni Hara ang lahat ng pag-apruba sa paglilipad. Pumasok si Wonggo sa isang kumpanya at sinabi sa kanya na pumunta sa ospital. Sinabi ni Sauron sa kanya na pumunta sa ospital. Pumunta siya sa pulong ng kumpanya at nagmakaawa kay Hara na payagan ang helicopter, ngunit tumanggi siya. Hindi siya sumuko. Pinadaloy niya ang helicopter sa kanyang sarili na may sariling pananagutan. Sinubukan siyang pigilan ni Sang, pati na sinasabi, kung hindi ka makikinig, hahiga ako sa harap ng chopper. Nakakarating si Wonggo sa delikadong lugar ng bundok. Ibaba siya ng helicopter. Umiwas at bumalik. Nakita siya ni Sarang at hindi makapaniwala sa kanyang mga mata. Nagsimulang umiyak siya, sabay sabi, akala ko hindi na ako makakabalik. Tinanong niya siya, paano tayo makakalabas dito? Aminado si Wonggo na wala siyang plano nang dumating. Gusto lang talaga niyang iligtas siya. Nakipag-ugnayan na siya sa isang rescue team at darating sila sa umaga. Magkasama silang naghintay na natatakot hanggang may lumitaw sa dilim. Sumigaw sila sa takot, ngunit ang lalaking bundok pala ang nakasave sa kanila. Sabi niya, narinig niya na may nawawalang batang babae sa lugar. Tumawa ang lalaki kay Wonggo. Lalaki ka at natatakot ka pa ng ganito. Sabi ni Wonggo, pupunta sila sa ospital sa umaga para siguraduhin na maayos si Sarang, ngunit iginiit niya na kailangan niyang bumalik sa trabaho. Sinabi niya sa kanya, huwag mong ilagay sa panganib ang iyong buhay dahil hindi ko hahayaan na may ibang malagay sa panganib sa trabaho sa hinaharap. Kinabukasan, sinubukan ni Sarang kumbinsihin ang tagapagtustos ng bulaklak na ipagpatuloy ang pakikipagtrabaho sa hotel. Tumanggi siya hanggang sa ibigay niya ang isa sa kanyang mga natatanging bulaklak bilang regalo. Nadama ang kabutihan niya, hindi niya tinanggap ang regalo, ngunit pumayag siyang ipagpatuloy ang negosyo kasama ang hotel sa lalong madaling panahon. Babalik sila. Si Sang ang nagmamaneho, si Wonggo ay nakaupo sa likod at hiniling niya kay Sarang na umupo sa tabi niya, ngunit pinili niyang umupo sa harap. Patuloy na nagbibiro si Sang kay Sarang na ikinainis ni Wonggo. Huminto sila para sa isang pahinga sa banyo. Sinabi niya kay Sang at Sarang na magpatuloy na lamang at ihatid si Sarang sa bahay ng kanyang lola. Ibinigay ni Sarang sa kanyang lola ang bihirang bulaklak at tinulungan siyang patakbuhin ang kanyang maliit na restauran. Napansin ng kanyang lola na pinapanood ni Wonggo si Sarang mula sa malayo at nalaman niyang katrabaho niya si Sarang. Sinabi niya sa kanya na tulungan silang magtrabaho. Tinuruan niya siyang magbalat ng sibuyas, ngunit nasira niya ang buong batch. Kalaunan, bumalik si Sarang at nakita ang gulo. Tumawa siya, humingi ng paumanhin sa kanya at dinala siya sa isang paglilibot sa lokal na palengke.
Gustong-gusto ni Wando ang street food na kanyang natikman at talagang natuwa. Pagkatapos nyon, dinala niya ang lola ni Sarang sa bahay at nagdala ng isang bouquet ng mga bulaklak. Tumawa siya at sinabi, nagdala ka ng mga bulaklak. Dapat may dala kang pagkain, anak. Pagod na kami. Maya-maya, binigyan ni Lola si Sarang ng kaunting oras para tumulong sa kanyang restaurant at tuwang-tuwa si Wongo sa sarap ng pagkain. Nang sila ay alis na, nagdala pa siya ng karagdagang pagkain para sa kanya. Iniabot ni Lola ang pera kay Wongo bilang pasasalamat sa pagtulong sa kanya sa pagbalat ng mga sibuyas at binigyan din niya si Sarang, sabay sabi na alagaan niya ang kanyang sarili at ang magalang na binatang kasama niya. Dinala ni Wu si Sarang pauwi at inimbitahan siya sa isang wastong date. Agad siyang pumayag. Kinabukasan, may party sa hotel para sa anak na babae ng isang malaking negosyante. Pumasok si Wu sa event kasama si Sang at isang malaking regalo. Masayang-masaya ang babae na makita siya at birong tanong, kaya, kailan tayo ikakasal? Ngunit umalis si Wongo. Nang lumingon siya, nakita niyang hawak ni Sarang ang regalong iyon. Mukha siyang inis. Tahimik siyang naglakad palayo, malinaw na naiinis. Kalaunan, tinanong niya si Sang kung bakit inimbitahan siya ni Wongo kung malapit na siya sa ibang babae. Umuwi siya na malungkot at may mabigat na damdamin. Sinubukan ng kanyang mga kaibigan na aliwin siya sa pamamagitan ng pagpaparty na ligaw at nakakatawa para lamang sa kanilang tatlo. Biglang may kumatok sa pinto. Si Wongo iyon. Nakilala niya ang mga kaibigan ni Sarang at ipinakilala siya bilang kanyang kasamahan sa hotel. Isa sa kanyang mga kaibigan ang nagbiro, naway tulungan ka ng Diyos. Narinig naming mayabang at bastos ang boss mo, ngunit mabilis siyang ipagtanggol ni Saon. Hindi, talagang mabait siya. Humiling si Wongo na makausap siya ng pribado at sinabi na nag-aalala siya para sa kanya. Mukhang hindi mabuti ang pakiramdam niya, kaya dinalhan niya siya ng iba't ibang gamot dahil hindi niya matukoy kung ano ang problema. Tiningnan siya ni Sarang at tinanong, sino yung babae na niyakap mo sa party? Paliwanag ni Wongo, wala silang relasyon. Bakit naman siya niyakap ka? Akala mo ba ang pagyayakap ay para sa kahit sino? Mas magiging maingat na ako mula ngayon. Hindi ko layuning ikagalit ka. Nagsiselos ka, hindi ba? Idokumento ni Hara ang kwento ni Sorong sa pagliligtas sa bundok at inimbitahan siyang sumali sa isang press conference. Sinubukan ni Hara kunin ang lahat ng kredito para sa pagliligtas, sinasabi na ang hotel ang nagligtas sa kanya, pero iginiit ni Sarang na pasalamatan ng personal si Wongo sa kanyang talumpati, nilinaw na siya ang dumating upang iligtas siya. Nandoon si Wongo, malinaw na naiinis kay Hara. Ipinaalam ng ama ni Wongo sa kanya na bibisita ang isang mahalagang prinsipe mula sa Arabo sa Korea at kailangan niya ng isang marangyang hotel. Isang malaking karangalan ang mag-host sa kanya. Sinabi ni Wongo kay Hara na maaari niyang kumbinsihin ang prinsipe na manatili sa kanilang hotel. Nakipagkita ang ama ni Wongo sa may-ari ng kalabang hotel. Ipinagmamalaki ng lalaki na pinili ng prinsipe ang kanilang hotel, pero biglang nakatanggap siya ng tawag na nagsasabing kinansela ng prinsipe ang kanyang booking at lumipat na sa hotel ni Wongo. Lumabas na personal na nakipag-ugnay si Wongo sa prinsipe at nangakong magiging pribadong katulong niya sa buong pananatili nito. Sa araw ng pagdating, naghihintay ang lahat para sa prinsipe. Si Wongo ang nagdala sa prinsipe at si Sarang ang nagsilbing gabay niya sa panahon ng kanyang pagbisita. Sa pagtatapos ng pananatili, napakasaya ng prinsipe sa kanilang serbisyo kaya't nangako siyang babalik muli sa lalong madaling panahon. Kalaunan, ang kaibigan ni Saurong ay napunta sa problema. Kailangan niyang maabot ang kanyang target sa benta. Humingi siya ng tulong kay Saurong para makapagbenta ng mga produkto, kaya pumunta sila sa isang spa, nag-aalok ng mga merienda at mga produktong pampaganda sa mga nakatatandang babae. Samantala, tumitindi ang alitan sa pagitan ni Wongo at Hera. Lalo namang nakatuon si Wongo sa hotel, sinusubukang mapasaya ang kanyang ama na ikinainis ni Hera. Sinabi niya sa kanya, kahit ano pa ang gawin mo, palagi kang nasa ibaba ko. Kalma nitong sinagot, hindi ko iniintindi ang mga laro ng isip mo. Gusto ko lamang protektahan ang hotel at ang mga empleyado nito mula sayo. Ang mga taong masyadong nagmamalasakit sa iba ay nawawala ang kanilang sarili. Hindi ka kailanman magiging kasing lakas ng isang taong lumalaban lamang para sa kanyang sarili. Pagkatapos, nagtanong-tanong si Wongo kung nasaan si Saurong at diretso siyang pumunta para makita siya. Inalok siya ng mga kaibigan ni Sarang ng ilang nilagang itlog at patuloy siyang kumain. Pinagbiruan siya ni Saurang, dumating ka ba para makita ako o para lamang kumain? Mag-ingat ka. Baka magbago ang iyong personalidad. Pagkatapos, sinuway ng mga kaibigan ni Sarang si Wongo at tinanong siya, gusto mo ba siya? Kung gayon, bakit hindi mo pa nasasabi sa kanya? Kailangan ko ba talagang sabihin? Hindi ba halata? Hinikayat nila siyang magsalita bago pa ito gawin ng iba. Pagkatapos, sinabi ni Wongo kay Son na mag-ayos ng isang weekend outing. Plano niyang sabihin kay Sarang kung ano ang nararamdaman niya. Pumunta sila sa isang magandang restoran na walang ibang tao. Personal na niluto ni Wongo ang pagkain at pinanood siya habang kumakain. Nang tanungin niya, kaya, ano ang mahalagang bagay na gusto mong sabihin sa akin? Tumayo siya, dinala siya palabas, at sa wakas ay sinabi ito, at gusto kong nasa tabi kita. Kinabukasan sa trabaho, magkasama silang pumasok sa elevator, walang tigil ang kanilang pagtawa. Napansin sila ni Sang at nagduda. Hindi sila kailanman tumawa ng ganoon dati. Ginugol ni Wongo ang buong araw sa paligid ng lugar ng trabaho ni Saurang. Sa kalaunan, napuno siya sa kanya. Hindi man lang makagawa ng trabaho ang mga tauhan mo kapag palaging nakabantay ka. Matapos ang maraming reklamo, pumayag na rin siyang umalis. Pagkatapos, pumunta si Wongo sa kanyang ama at sa harap ni Hara ay idineklara, handa na ako.
Hayaan mo akong maging responsable sa hotel. Kaya kong hawakan ang lahat ng kailangan mo. Kitang-kita ang inis ni Hara. Kinabukasan, nagdala si Wongo ng mga bulaklak para bisitahin ang lola ni Sarang. Ngunit bigla, bumagsak ang lola at dinala sa ospital. Nataranta si Wongo pero pinakalma siya ng lola, sinasabing wala naman yon. Gayunpaman, iginiit niyang ipa-full medical check-up na nagpakita ng ilang problema sa kalusugan. Tiningnan siya ng lola ng may init at sinabi, gusto mo si Sarang, hindi ba? Nakikita yon sa mukha mo. Sa sandaling yon, dumating si Sarang na umiiyak at nag-aalala. Pinakalma siya ng lola at sinaway si Wongo. Sinabi niya, sabi ko na sayo, huwag mong sabihan siya. Bumalik sila sa bahay at mamaya ng gabi, humingi si Wongo ng paumanhin kay Sarang. Inamin niya, gusto kitang makita palagi, pero minsan pakiramdam ko, hindi mo nararamdaman ang pareho. Humingi rin ng paumanhin si Sarang sa pagsigaw sa kanya sa publiko at nangako na mas unahin siyang tratuhin ng mabuti. Ipinaalala niya ito sa kanya, noong una kitang sinabi na mahal kita, hindi ka sumagot. Ngumiti siya at sinabi, pareho ang nararamdaman ko. Mahal din kita. Nagstay sila sa bahay ng lola noong gabing iyon. Kinabukasan, dinala ni lola si Wongo sa kanya sa mga lakad. Una, naupo siya kasama ang mga kaibigan ni lola na matanda na. Bawat isa sa kanila ay nakipagkwentuhan sa kanya at nagtatanong ng iba't ibang bagay. Ipinagmamalaki nilang lahat ang tungkol sa mga manliligaw ng kanilang mga apo na babae, ngunit nalaman nilang wala pang formal na relasyon si Wongo kay Sarang. Pagkatapos, nagtanong si lola kay Wongo tungkol kay Sarang. Ano ang paborito niyang pagkain? Nag-atubili si Wongo. Hindi pa ako sigurado. Tumawa si lola at sinabi, mahal, iyon ang unang bagay na pinag-uusapan ng mga magkasintahan sa WhatsApp. Kalaunan, pumunta si lola sa bangko at nagbukas ng savings account sa pangalan ni Wongo at Sarang. Nagdeposito siya ng maliit na halaga at sinabi kay Wongo, mula ngayon, ikaw at si Sarang ay mag-impok sa account na ito para sa inyong hinaharap na bahay at kasal. Wongo lubos siyang naantig sa kanyang init at sa kanyang pananampalataya sa kanya. Sa daan pa uwi, tinanong niya si lola, ano ang paborito niyang kulay, ang paborito niyang pagkain. Pagkalipas ng ilang sandali, dumating ang mga kaibigan ni Saurang. Nagtapos sa pananatili nito si Wongo sa kanila. Labis na naiinis ang mga babae. Sobrang nahirapan sila ngunit hindi nila natanggap ang kanilang bonus. Pinili ang ibang empleyado para sa isang company trip dahil lang mas gusto sila ng kanilang manager. Galit na galit si Saurang. Paano ito pinapayagan? Kailangang may katarungan. Personal kong susuriin ito. Nais ng mga kaibigan ni Saurang na si Wongo ang maging manager, ngunit binalaan sila ni Saurang, huwag kayong magtaas ng pag-asa. Makasarili siya at hindi iniintindi ang iba. Sumagot ang kanyang mga kaibigan, hindi pwede. Iba na talaga siya ngayon. Kinabukasan, inutusan ni Wongo si Sang na ayusin ang isang reward trip para sa pinakamahusay na mga empleyado. Ibinigay niya ang mga pangalan ng mga kaibigan ni Saurang at isinama na rin si Saurang. Tuwa na tuwa ang mga babae. Sa wakas, nakuha nila ang nararapat sa kanila. Nagkita-kita sila sa paliparan. Naghihintay si Wongo, handa nang makipaglakbay kasama nila. Sa kanilang gulat, papunta rin si Sang at tinukso pa si Wongo sa pagtawag sa kanya ng boss. Mabilis siyang itama ni Wongo sa harap ng mga kaibigan ni Sarang. Lahat kayo, si Sang ang talagang pinuno ng departamento. Siya ang namumuno sa buong biyahe. Lumapit si Sang at nagkunwaring mahalaga ang kilos. Ito ang kanyang malaking sandali. Sumakay sila sa eroplano. Umupo si Sang sa tabi ni Sarang hanggang lumapit si Wongo at sinabi, Sang, ikaw ang manager. Dapat nasa isip ka. Pinaupo siya sa unahan at siya mismo ang umupo sa tabi ni Sarang. Nang tanungin niya, bakit mo iniwan ang komportableng upuan? Para sa iyong mga mata, iniiwan ko ang lahat. Nakatingin sila sa resort. Nagbahagi ng kwarto ang tatlong babae. May sarili silang kwarto sina Wongo at Sang. Natuwa ang buong grupo sa bawat sandali. Ginawa nila ang slogan ng biyahe, I-enjoy to the max. Palihim na nag-text si Wongo kay Sarang, hinihiling sa kanya na lumabas ng palihim para sa kanilang pribadong oras. Sinusundan sila ng kanilang mga kaibigan kahit saan. Pinilit ng magkasintahan na magpanggap na normal sa harap ng iba, itinatago ang kanilang relasyon, ngunit lalo lamang lumalalim ang kanilang damdamin. Patuloy na lumalago ang damdamin. Sa gabi, nagkunwaring natutulog sila hanggang sa makatulog ang lahat. Pagkatapos, palihim silang lumabas para sa kanilang unang pribadong sandali sa biyahe. Tumingin si Sarang kay Wongo at sinabi, ito ang pinakamasayang biyahe. Sobrang saya ko. Sinabi ni Wongo kay Sarang na magkakaroon sila ng isa pang biyahe sa lalong madaling panahon, ngunit sa susunod ay sila lang dalawa. Nangako siya na pupunuin niya ang natitirang buhay ni Sarang ng kasiyahan at ligaya. Kalaunan, tinawag siya sa tabi ng mga kaibigan ni Sarang at sinabi, girl, halata na talaga na nahuhulog siya sayo ng sobra. Pati nga nagpa siya siyang hayaan ang iba na matulog sa sahig para lamang mapalapit sayo. Kinabukasan, muling nagising ng maaga sina Sarang at Wongo at nagawang makalusot sa kanilang mga kaibigan. Ginugol nila ang buong araw na magkasama, nag-ikot sa bawat lugar na kanilang makakaya. Huminto si Sarang sa harap ng isang dambana at nag-wish. Nang tanungin siya ni Wongo kung ano ang kanyang wish, sinabi niya, dati natatakot akong magnasa ng mga bagay dahil baka hindi ito matupad. Pero ngayon, ito ang pinakamasaya kong naging sandali. Naging seryoso si Wo. Ang buhay ko ay hindi kasing perpekto nang nakikita ng iba. Noong bata pa ako, iniwan ako ng aking ina. Hindi ko alam kung bakit. Walang nakapagbigay ng kasagutan sa akin. Hanggang ngayon, iniisip ko pa rin may dahilan ba siya o iniwan niya lang ako dahil gusto niya.
Pinakalma siya ni Sarang at nagpasalamat sa kanya sa pagiging bahagi ng kanyang buhay. Pagkatapos ay tinanong niya, bakit hindi ka rin nag-wish? Tinitigan siya ni Wu at sinabi, ang makasama ka, iyon ang pinakamahusay na wish na maaari kong hilingin. Kinabukasan ay nagtapos ang kanilang biyahe. Sinabi ni Wang Wu sa lahat na may isa pa siyang huling sorpresa para sa grupo. Nabook niya silang lahat sa flight pauwi. Walang bus, walang abala. Nagtapos ang biyahe at lahat ay bumalik sa kanilang mga trabaho. Nagdala si Sarang ng mga pasalubong para sa kanyang manager at mga kasamahan bilang pasasalamat sa kanilang suporta habang siya ay wala. Muling dumating si Wang Wu sa kanyang lugar ng trabaho, naupo sa tabi niya habang siya ay nagtatrabaho. Tiningnan niya ito at sinabi, hindi ito lugar para sa iyong trabaho. Sobrang dami ko ng trabaho kaya halos hindi na kita nakikita. Kung upo ako sa tabi mo, maaari akong magtrabaho at makita ka ng sabay. Nagkasundo silang magkita pagkatapos ng trabaho. Nagsimula si Wang Wu na maghanda para sa isang malaking selebrasyon bilang pagdiriwang ng ika-negatibo 100 anibersaryo ng pagtatatag ng hotel. Ipinaalam ni Hara sa kanya na maraming mahahalagang tao ang magbibigay ng mga talumpati. Ito ang aking responsibilidad. Ayusin ko ng maayos ang lahat. Bumisita siya sa mga chef upang suriin ang kalidad ng pagkain. Abala ang lahat sa paghahanda para sa malaking kaganapan. Humanga si Wang Wu sa antas ng organisasyon at pagtutulungan. Nang maglaon, sinorpresa niya si Serang mula sa likod at kusang loob siyang tinamaan nito. Malakas ka. Tumawa siya. Gusto mo ng tunay na hamon? Mabilis silang nagkaayos, ngunit napansin nila ang ilang empleyado ng hotel na papunta sa kanila. Kaya nagpanik sila at sumakay sa isang bus para magtago. Lumalabas na ang bus ay pag-aari rin ng hotel at puno rin ng mga staff. Mabilis na nagkunwari si Sarang na siya ay isang tour guide at sinabi kay Wong Wu, pupunta ako sa hotel. Ito ay isang kurso sa pagsasanay sa hotel. Iyan ang driver. Bumaba tayo bago mahuli ang oras. Tumawa sila sa kanilang muntik na insidente. Pagkatapos ay iminungkahi ni Sarang na tanungin ni Wang Wu ang doorman ng hotel tungkol sa kanyang ina. Baka may alam siya. Inamin ni Wang Wu na naisip niya ito, ngunit hindi niya magawa na tanungin. Kinabukasan, binisita ni Wang Wu ang lola ni Sarang, bitbit ang maraming regalo ng iba't ibang uri. Namangha ang lola sa kanyang mga asal at kung gaano siya kadalas nag-aalalang magtanong tungkol sa kanya. Sinabi niya sa kanya na manatiling malapit kay Sarang. Nagkaroon siya ng mahirap na pagkabata matapos mamatay ang kanyang ina. Nangako si Wang Wu na palagi siyang nariyan para kay Sarang at pinagpasalamatan ang lola sa pagpapalaki sa isang mabait at magandang tao. Samantala, nagtungo si Sarang upang tanungin ang doorman ng hotel tungkol sa isang babaeng dating nagtrabaho doon. Wala siyang alam pero iminungkahi na tanungin ni Sarang ang isang retiradong empleyado na maaaring may alam. Mabilis na pumunta si Sarang sa kanya, ngunit nagalit ang babae dahil pumasok si Sarang nang hindi kumakatok at pinalabas siya bago pa siya makapagsalita. Kinabukasan ay ang malaking pagdiriwang ng ika-negatibo 100 taon. Lahat ay kinakabahan, kabilang si Sang, ngunit nanatiling kalmado at tiwala si Sarang. Sinimulan niya ang pagtitipon sa pamamagitan ng pagpapasalamat sa lahat ng mga empleyado sa kanilang pagsusumikap at dedikasyon. Pagkatapos ay inimbitahan niya ang kanyang ama upang magsalita. Mainit na tinanggap ng kanyang ama ang mga bisita. Panahon na para magsalita ang panauhing pinararangalan. Inayos ni Hara na isang kilalang opisyal ang magbigay ng talumpati. Ngunit ang gulat ay dumating nang ipakilala ni Wong Wu ang isang taong lubos na naiba, isang mapagkumbabang matandang lalaki. Tumayo ang lalaki at ipinakilala ang kanyang sarili bilang anak ng dating kawani ng hotel. Ang kanyang ama ay minsang nagtrabaho bilang katulong ng lolo ni Wong Wu. Lumaki siya sa loob ng hotel habang pinapanood itong itinatayo at palaging pinangarap na balang araw ay malugod siyang tatanggapin bilang isang panauhin. At ngayon narito siya, nakatayo sa entablado at pinarangalan mismo ni Wong Wu. Hindi ko kailanman inakala na paiiralin ako na parang isang mahalaga sa kabisera, sabi niya ng may emosyon. Pagkatapos ng talumpati, personal siyang tinanggap ng ama ni Wong Wu na nagsabing hinanap niya ang lalaki at ang kanyang pamilya sa loob ng maraming taon at lagi silang malugod na tatanggapin sa hotel ng libre. Pagkatapos ng talumpati, ipinakilala ng ama ni Wong Wu ang kanyang sarili bilang isang manggagawa sa pagpapanatili sa entablado. Ipinahayag niya na ang mga taong ito ang tunay na nakatagong bayani sa tagumpay ng hotel at karapat-dapat parangalang. Ang opisyal na inanyayahang Har ay nagalit. Pinagalitan niya siya. Nagkamali ka ng malaki at hindi ako mananahimik tungkol dito. Nagtapos na ang kaganapan. Ipinagmamalaki at naaalala ng ama ni Wang Wu ang mga lumang panahon, ngunit ipinagmamalaki rin niya ang kanyang pamilya. Pagkatapos noon, nagplano sina Wang Wu at Sarang na mag-hangout. Pumunta sila sa bahay ni Sarang, nagluto ng magkasama, at nagkaroon ng masaya at kamanghamanghang oras. Nang gabing iyon, bumalik sa kanilang tahanan ang mga kaibigan ni Sarang at nakita silang magkasama. Naisip nilang may nangyayari kaya nagdaos sila ng uri ng sipagsusuri. Tinanong nila, ano ang relasyon niyo? Bakit niyo ito itinatago? Natawa ang kanyang mga kaibigan sa simula, iniisip na nagbibiro siya hanggang sa kinumpirma ito ni Sarang. Ganap na nagbago ang kanilang ugali. Humingi sila ng paumanhin at nagsimulang tratuhin siya ng buong galang. Ngunit sinabi ni Wang Wu, pakiusap, tratuhin niyo akong normal na tao. Kaibigan niyo rin ako. Pagkatapos niyang umalis, tinanong siya ng mga kaibigan ni Sarang, ano ba talaga ang gusto mo sa kanya? Sumagot siya, siya ang uri ng lalaki na palagi kong pinangarap. Lagi siyang nasa tabi ko at palaging nasa tabi niya. Sa isang malaking pagpupulong, iminungkahi niyang bawasan ang bilang ng empleyado at kanselahin ang mga bonus.
Agad tinanggihan ni Wando ang ideya, pero nang tumingin siya sa paligid ng silid, lahat ay nakatayo kasama si Hara. Binigyan sila ng kanyang ama ng takdang oras. Mas mabuti pang makahanap kayo ng pinakamainam na solusyon at mabilis. Kalaunan, nakipagkita si Hara sa galit na opisyal upang ayusin ang pagkakamaling nagawa niya sa selebrasyon. Napakigting ng pulong. Sa kasamaang palad, nirefer ng opisyal kay Wongbo ang usapin, pero nung lumala ang sitwasyon, pumasok si Wongbo at sinabi, walang mabibitiw sa trabaho. Mga empleyado ang mga ito, hindi papel na itinatapon lang. Ipinakita niya kay Hara ang kanyang pwesto, na ipinapakita kung ano ang tunay na pamumuno. Galit na umalis ang Vice Presidente sa eksena. Sinaway ni Hara si Wando, nawalan tayo ng suporta ng Vice Presidente dahil sa empleyado mo. Matatag na sumagot si Wando, at lumingon siya sa manager ni Serang at sinabi, ang prioridad mo ay igalang ang mga karapatan ng iyong mga tauhan. Natigilan si Sarang, pero sinabi ng kanyang katrabaho na hindi ito kanyang kasalanan. Naghahanap lamang ang Vice Presidente ng sisihin. Mula noon, nagsimulang lumapit ang buong koponan kay Sarang, na pagtanto kung gaano siya kamabait at masipag talaga. Pagkalipas ng araw at nagkahiwalay na ang koponan, dumating si Wongbo para ihatid si Sarang pauwi. Samantala, nakaupo si Hara kay Sang at ibinibigay ang mga impormasyong panloob tungkol kay Wongbo. Tinanong siya ni Sang, at ano naman ang makukuha ko dito? Kinabukasan, bumalik si Sarang sa dating empleyado upang magtanong patungkol sa ina ni Wongbo. Ibinunyag ng babae na siya ay malapit na kaibigan ng ina ni Wongbo. Maganda at matapang daw ang babae, sabi niya. Hiniling ni Sarang na makipagkita kay Wongbo. Dumating si Wongbo na nagulat at excited na sa wakas, siya na ang nag-request na makita siya. Naupo sila sa tabi ng dagat. Ipinakita ni Sarang ang isang lumang larawan ng kanyang ina na hindi pa niya nakikita dati. Sabi niya, nakuha ko ito sa dating empleyado. Kailangan mong hanapin ang iyong ina. May oras ka pa para makasama siya bago mo pagsisihan. Tumingin si Wongbo sa larawan at napaluha. Kinabukasan, si Sarang ay naatasan sa isang bagong trabaho na nagtatrabaho sa pribadong tahanan ng ama ni Wongbo para sa isang espesyal na executive program. Ito ay isang mataas na posisyon na para lamang sa mga nangungunang empleyado. Si Sarang ay nabigla. Hindi niya alam ang mga patakaran. Isang babae sa lugar ang sinubukang gabayan siya sa proseso. Bigla, pumasok si Sarang at nagulat nang makita si Wongbo na nakaupo kasama si Yuri, ang batang babae sa karawan noon. Nakinig siya ng sinabi ng ama ni Wongbo, dapat tayong magkasundo sa petsa ng kasal nina Yuri at Wongbo. Si Sarang ay devastated. Nahulog ang isang tray ng mga pinggan mula sa kanya. Nagmadaling tumulong si Wongbo, tinatanong kung ayos lang siya, pero pinagalitan siya ng manager sa harap ng lahat. Kalaunan, sinabi ni Wongbo kay Yuri, tinanggihan ko na ang kasal na ito. May mahal na akong iba. Malamig na sumagot si Yuri, maaari mong mahalin kung sino man ang gusto mo, pero sa huli, ikakasal tayo. Umakyat si Sarang sa ikalawang palapag at nakita ang isang maliit na batang lalaki na nag-iisa. Nakipaglaro siya sa kanya. Kalaunan niya nalaman na siya ang anak ni Har, isang tahimik at nanumuyong bata. Sa pagtatapos ng araw, natuklasan ni Sor na mas malaki ang kinita niya sa isang araw kaysa sa kabuang buwan ng sahod niya. Nang gabing iyon, nakatayo si Wongbo sa labas ng bahay ni Saurong na sinusubukang tawagan siya o mapansin siya, pero hindi siya sumagot. Lumapit ang isang pulis at ipinaliwanag ni Wongbo ang kanyang sitwasyon hanggang sa makaramdam ng awa ang pulis para sa kanya. Pagkatapos, nagmaneho siya patungo sa bagong pinagtatrabahuhan ni Saurong. Anong nangyari sa'yo, bata? Ini-ignore ka ba niya o what? Sa totoo lang, napakainis sa akin ang pinaggagawa mo, lumitaw si Saranga at umupo ng tahimik. Sinabi ni Wongbo sa kanya, anong narinig mo? Hindi ko yun gagawin. Mahal kita. Pinapayagan kitang gawin ang anumang bagay maliban sa iwan ako o makipaghiwalay sa akin. Hindi ko kailanman inisip na iwan ka, pero alam kong magiging malaking hadlang ang ama ko para sa atin. Samantala, pinagtatapos ni Hara ang kanyang desisyon na tanggalin ang mga empleyado. Sa isang pagpupulong ng buong kumpanya, ginulat ni Wongbo ang lahat sa pamamagitan ng pag-anunsyo, gagawa tayo ng kita na hindi natin kailanman naisip. Magbubukas tayo ng mga sangay sa karamihan ng mga bansa sa mundo. Gumilap ang mga mata ng ama ni Wongbo. Agad niyang inaprubahan ang panukala at itinaas si Wongbo upang mamahala sa lahat ng bagay sa hotel. Nainis si Hara. Nangako siya sa kanyang katulong na hindi niya ito palalampasin. Kalaunan, muling dinalaw ni Wongbo ang nag-retire na empleyado. Sinabi niya sa kanya na matagal na siyang naghihintay. Ibinunyag niya ang malalalim na lihim at kakaiba ang reaksyon ni Wongbo. Tinawag niya si Sarang at hiniling na makita siya. Pakiramdam niya ay nalulungkot siya. Magkasama nilang ginugol ang gabi, nag-aaliw sa isa't isa, ngunit may isang lihim na kumuha ng kanilang litrato. Kinabukasan, sumabog ang balita. Isang eskandalosong relasyon ang nasangkot na kinasasangkutan si Wongbo, ang tagapagmana ng hotel. Ginamit ng ama ni Wongbo ang pera upang subukang pigilan ang pagkalat ng kwento, ngunit nauna na si Hara. Nagbayad pa siya ng mas malaki upang palakihin ang kwento. Nagsimulang mang-tsismisan ang mga empleyado. Sa kabutihang palad, hindi malinaw na kitang-kita ang mukha ni Sarang sa lumabas na litrato. Gayunpaman, sinabi ng isang empleyado, parang pamilyar ang itsura pero imposible. Siya ang kasintahan ni Wongbo. Sobrang simple niya. Nagsimulang magpanik si Sarang. Ngunit pinawi ni Wongbo ang kanyang pangamba at humingi ng paumanhin sa paglalagay sa kanya sa ganitong mahirap na sitwasyon. Pumasok si Sang at sinabi, sino man sa inyo ay talagang nagdala sa atin sa gulo. Sinasabi ko na Har ang nasa likod nito. Sinubukan niya akong kunin minsan. Kinuwento ni Sang kung paano gustong paikutan siya ni Hara laban kay Wongbo.
Tumanggi siya at sinabi sa kanya, hindi ko siya kailanman ipagkakanulo. Nagpasalamat si Wango sa kanya, tapos pinalabas siya sa kwarto, na parang biro. Nang gabing iyon, may isang larawan na kumalas, at sa pagkakataong ito, kitang-kita ang mukha ni Saurang. Pinanood ni Hara mula sa malayo, nakangiti at ipinagmamalaki ang kanyang tagumpay. Pinaglayuan ng mga kaibigan ni Saurang ang mga telepono at social media niya. Ayaw nilang makita niya ang larawan o mabasa ang mga komento. Kinabukasan sa trabaho, lahat ay nakatitig kay Sarang, nagbubulungan kung paano niya nahuli ang direktor ng hotel. Tinanong siya ng kanyang manager, paano mo siya nahuli? Ano ang ginawa mo? Nang gabing iyon, lumitaw si Wango at malakas na sinabi, ako ang humabol sa kanya. Inibig ko siya. Kung may tanong, handa akong sagutin lahat. Sinabi niya kay Saurang na maglakad ng may tiwala sa sarili. Kasintahan siya ng direktor pagkatapos ng lahat. Pagkatapos, nilingon niya ang iba at sinabi, pahinahin niyo siya. Kitang-kita namang stressed siya dahil sa drama. Tiniyak niya sa lahat walang iskandalo rito at iyon na iyon. Lahat ay natuwa para sa kanila. Samantala, si Har ay nasa isang silid kasama ang mga senior staff. Pinag-uusapan nila ang isang mungkahi para opisyal na i-promote si Wango. Pumasok ang ama ni Wango at sinabing kay Hara, alam ko ang iniisip mo. Alam kong ikaw ang lumikha ng iskandalo na yon. Hindi ko inakalang aabot ka sa ganitong kapal ng hubad, lalo na sa sariling kapatid mo. Inutusan niya siya na magbitiw sa anumang posisyon na hawak niya sa hotel. Pagkaraan, bumisita sina Wango at Sarang kay Lola para alamin ang kanyang kalagayan. Ang kanyang mga matandang kaibigan ay excited makita si Wango matapos ang ilang taon na hinahamak niya ang lola dahil sa love life ng apo. Ngayon, kinukunan pa nila siya ng litrato. Kinabukasan, inimbitahan ng ama ni Wango si Sor sa tanghalian at personal na inihawagan sa kanya ang pagkain. Pagkatapos ay sinabi niya sa kanya, gusto kong magpahinga ka muna. Pag-isipan mo ng mabuti ang pakikipaghiwalay kay Wango. Hindi kayo para sa isa't isa. Manatili ka munang malayo sa hotel. Umupo mag-isa si Sarang at malalim na nag-isip kung ano ang gagawin. Nang gabing iyon, dumating si Wango at sinabi sa kanya, gusto kong makasama ka ngayong gabi. Tayo ay maghihiwalay sa loob ng 3 linggo dahil sa trabaho. Magkasama nilang ginugol ang gabi na nag-uusap, umingiti at nagpapalitan ng mga mensahe habang magkalayo. Pagkatapos, dumating si Sarang sa kanyang bagong trabaho. Sa kanyang pagkagulat, nakilala niya ang parehong empleyado na bumati sa kanya noong unang araw niya sa hotel. Sinabi ng empleyado, ang lugar na ito ay para sa mga tinatanggihan at hindi pasok sa grupo. Tinanggap ni Sarang ang kanyang bagong tungkulin na pagtanto na wala siyang ibang pagpipilian. Ginawa niya ang kanyang palaging pinakamahusay na ginagawa. Siya ay bumiti. Samantala, bumalik si Wango mula sa kanyang biyahe na nais-sorpresahin si Sarang. Pumunta siya sa bago niyang lugar ng trabaho, ngunit nagulat nang malaman na hindi na siya nagtatrabaho doon. Na-transfer siya sa ibang sangay. Habang nakatayo siya roon, malinaw na nasasaktan at nalilito, lumitaw siya. Ang matagal nang nawawalang ina ni Wango. Nakilala niya ang ama ni Wango at sinabi, hindi ko matiis na makita ang buhay ng aming anak na masira tulad ng sa amin. Inamin ng ina ni Wango na alam niya kung paano alisin si Sarang, gaya ng minsang ginawa ng ama ni Wango sa kanya. Ninakaw nila ang kanilang anak, binalaan siya, at sinabi na malalagay sa panganib ang kanilang anak kung hindi siya mawawala sa kanilang buhay. Sinisi niya ang ama ni Wango sa hindi kailanman pakikipaglaban para sa kanya o pagtulong sa kanya sa pagpapakawala sa kanya ng hindi hinahawakan. Ngunit ngayon ay bumalik siya, nangangako na kung may sinumang mangahas na saktan muli ang buhay ng kanyang anak, sisunugin niya ang lahat. Habang siya'y umalis, nangangako na kung may sinumang mangahas na saktan muli ang buhay ng kanyang anak, sisunugin niya ang lahat. Habang siya ay aalis, sa wakas nangyari ang matagal nang hinihintay na pagkikita. Nakaharap niya si Wango. Nagulat ito. Agad niya siyang nakilala. Umupo sila ng magkasama at sinabi niya sa kanya ang lahat tungkol sa dahilan kung bakit siya tumakas. Alam ko na ang lahat na yon. Hindi kita kailanman kinamuhian. Humingi ng paumanhin ang kanyang ina sa lahat. Sinabi ni Wango sa kanya, nais ko sa iyo ang isang masayang buhay. Pagkatapos ay umalis siya na umiiyak, ngunit bumalik at niyakap siya ng mahigpit, sabay sabing, hindi mo alam kung gaano kita kamis. Kinabukasan, nalaman ni Saurang na ang sangay ng hotel na kanyang pinarusahan ay malapit ng isara. Lahat sila ay mawawala ng trabaho. Nagmungkahi siya ng plano sa manager upang iligtas ang sangay, ngunit tinanggihan siya nito ng matindi. Sa sandaling iyon, dumating si Wango, nakita siya, at tinanong kung kumusta ang mga araw niya habang siya ay wala. Humingi siya ng paumanhin sa pag-iwan sa kanya at sinabi, tayo na dito. May trabaho pa akong kailangang tapusin. Kaya, nanatili si Wango at tinulungan siyang tapusin ang kanyang mga gawain. Kaya sinabi ni Rang sa kanya, talagang mahal ko ang lugar na ito. Gusto kong manatili pa ng 1 pang linggo upang tulungan ang aking mga katrabaho. Kasi kapag nabenta na ang lugar na ito, lahat sila ay mawawalan ng trabaho. Nanatili si Wango sa kanya sa buong linggong iyon sa paggalugad sa bayan at paggugol ng kalidad ng oras na magkasama. Sa hapunan, nakilala niya ang branch manager at nalaman niya na si Hara ang inutusan ng pagbebenta ng hotel. Sabi ni Wango sa manager, bibilhin ko yan. I-renew ko ito at gagawin itong turista atraksyon. Pagkatapos ay pinalayas niya ang branch manager. Malinaw na nais ng isa sa mga kawani na manatili si Sarang ng mas matagal. Lihim na nakipagtulungan si Wango sa empleyadong iyon para bigyan ng dahilan si Saurang na manatili. Kalaunan, pumayag si Saurang na bumalik sa kanya.
Kalaunan, dumating ang mga kaibigan ni Sarang at si Sang sa maliit na hotel para bisitahin siya, pero umalis na si Fchi. Kasama si Wango. Sa paglilipat ng pagmamay-ari ng hotel sa Wango, muli niyang nakilala si Hara. Sabi niya ng sarkastiko, ikaw. Sa palagay mo ba ay nangangahulugan ito na nanalo ka? Hindi anak, nagsisimula pa lang ito. Wala namang kumukuha sa akin. Lumabas si Wango at bumili ng mamahaling singsing. Inuugnay niya ito sa kwelyo na kanilang pinagsaluhan at naghanda ng sorpresa na proposal. Nakipagkita siya kay Saurang, naghihintay ng perpektong sandali upang mag-propose. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, siya ang nagulat sa kanya. Sinabi niya, gusto kong wakasan ang relasyong ito. Nagulat si Wu. Ano nang ibig mong sabihin? Tumawa siya at sinabi, ibig kong sabihin ang relasyon ko sa pagtatrabaho sa mga hotel. Gusto kong magsimula ng sarili kong negosyo. Ngumiti si Wango na napagtanto niyang niloko siya. Napagpasyahan niyang hindi pa ito tamang sandali para mag-propose. Kinabukasan, binisita ni Saurang ang ama ni Wango, inanyayahan siyang kumain ng tanghalian at ipinaalam ang kanyang desisyon. Nagpasalamat siya sa lahat at nagpaalam sa kanyang mga katrabaho na nalungkot sa kanyang pag-alis. Habang pinupunasan niya ang kanyang mga gamit at lumalabas ng hotel, dumating ang isang kotse. Sinabi niya, nais ko sa iyo ang kaligayahan sa iyong bagong trabaho. Si Wango, na ngayoy opisyal ng namamahala sa lahat, ay patuloy na pinapabuti ang negosyo araw-araw. Hindi niya nakalimutan niya rin pinakamatalik na kaibigan. Pinapromote niya si Sang, binigyan siya ng titulong executive director. Nagbiro si Sang, sana tinanggap ko na lang ang alok ni Hara. Tulad ng dati, palabiro siyang tinaboy ni Wango. Samantala, naghahanap si Sarang ng maliit na bahay na pwedeng gawing hotel. Matapos ang maraming paghahanap, sa wakas ay nahanap niya ito. Nagdiwang siya kasama ang kanyang mga kaibigan. Nang malaman ito ng kanyang lola, binuksan niya ang isang drawer, kinuha ang lahat ng perang lihim niyang itinabi, at ibinigay kay Sarang upang suportahan ang kanyang bagong paglalakbay. Sinimulan ni Sarang ang pagre-renovate ng bahay mag-isa, ginawang isang magandang espasyo. Sa pamilya ni Wango, bumalik ang anak ni Hara sa Amerika. Nalaman ni Wango na pinilit ulit na iwan ang bata. Hinarap niya si Hara, sinabing, siguro panahon na para tigilan mo na ang sobrang kontrol at simulang makita ang mga taong nagmamahal sa iyo bago sila mawala. Sa paliparan, habang pinapadala ang kanyang anak, narinig ni Hara ang mga salitang iyon na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. May nagbago sa kanya. Hinawakan niya ang kamay ng kanyang anak at bumalik ng bahay. Natapos na ni Sarang ang paghahanda sa kanyang maliit na hotel. Sa araw ng pagbubukas nito, walang dumating. Pagkatapos ng lahat, 1 kwarto lang ang hotel. Ngunit hating gabi na nang dumating si Wango. Siya ang kanyang unang bisita. Magkasama silang naupo at nag-usap buong gabi. Kinabukasan, tinulungan niya si Sarang sa mga gawain sa hotel. Tuwing gabi, dadalaw siya na may bagong dahilan, simpleng tinitingnan lang ang isang bagay. Sa huli, sinabi ni Sarang sa kanya, hindi ka naman nagpapahinga. Magsasahod na ako ng tauhan. Baka gusto mong mag-apply. Maraming tao ang dumating para sa pakikipanayam para sa posisyon. Sumagot din si Wango. Kailangan ko ng pera. Halos hindi na ako nakakaraos bilang chairman ng isang luxury hotel chain. Pakihearing mo ako. Kailangan kong malapit sa iyo. Pagkatapos, agad niyang idinagdag, gagawin ko magpapakasal ka ba sa akin? Sagot ni Sarang, pwede mo na sana akong tanungin mula pa sa episode 1. Pumunta sila sa bahay ng kanyang lola, nag-almusal kasama siya. Sa kasal, nagtipon-tipon ang buong pamilya ni Wango. Kahit si Hara, naging bagong bersyon na siya ng kanyang sarili. Umiti si Wango at sabi, magkape tayo ng kapuksino. Pagkatapos ng kasal, pumasok ang bride at groom sa madilim na bulwagan at pinasaya ito ng kanilang kagalakan. At iyon na. Taimtim kong hinihiling na mabuhay mo rin ang iyong sariling kwento ng pag-ibig sa totoong buhay.